Ngayon po ay pag-aralan natin ang ika-76 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Ang tanong po ay, ano ang ika-9 na utos? At ang sagot po diyan ay, ito ang utos ng Diyos laban sa pagsisinungaling at paninirang puri. Ang ika-9 na utos ay huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Amen. Ito po ay inutos ng Diyos. Ngunit, madami pa rin ang ganitong klaseng tao. Sabi po dyan, ang utos. Sinabi ng Diyos, sa babasahin nga po natin sabay-sabay, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. At ang paglabag po dyan, kapag tayo ay nagsisinungaling, tinutularan natin si Satanas na siyang ama ng kasinungalingan. Nagiging saksing bulaan tayo at madala sa mga gawang mapanira. Sinabi po dyan, di ba, tinutularan natin si Satanas. Isa po itong napakabigat na paratang, ang pagsisinungaling. Ngunit, ang pagsunod, sabi po dyan, sa tulong ng banal na spirito na nagkokontrol sa ating dila, nagagawa nating magsalita ng katotohanan na may pag-ibig, magkaroon ng malinis na budhi at makamit ang isang mabuting pangalan at itinuturo nito ang pagpapahalaga sa katotohanan. So ito po yung aaralin natin, kung paano magpahalaga sa katotohanan. Amen? Sa ika-77 naman pong tanong, as we continue, sabi po dyan, ano ang iniuutos na ika-9 na utos? At ang sagot, ipinag-uutos na ika-9 na utos ang pagsasalita ng katotohanan sa lahat ng pagkakataon, higit sa lahat sa pagbibigay saksi sa iba. Madali po ba itong gawin? Hindi tayo makasagot. Kasi mahirap. Pero sabi po dyan, ang ika-9 na utos ay nag-uutos sa atin na huwag maging saksing bulaan. Sabi po sa Kawikaan 14:5, huwag magbintang. Sabi din po yan sa Lucas 3:14, at huwag gayahin si Satanas na ama ng kasinungalingan na nabanggit po sa Juan 8:44. Sa halip, sa tulong ng banal na spirito, tinatawagan tayong pigilan ang ating dila upang magsalita lamang ng katotohanan na may pag-ibig, at nasabi po yan sa Efeso 4:15. Mahirap pigilan ang ating mga dila. Tama po ba? Totoo, no one can tame the tongue. Ngunit tinuturuan tayo ng Diyos na gumawa ng tama. Sabi po sa Biblia, basahin po natin Kawikaan 14:5. Ang tapat na saksi ay hindi nagsisinungaling, ngunit huwad na saksi ay walang sinasabi kundi kasinungalingan. Yung huwad po, yun ay peke. Ito po ay upang ituro ang isang mas malalim na katotohanan tungkol sa karakter ng tao. Ang katotohanan, hindi niya babaguhin ang kwento para sa sariling kapakanan. Ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan dahil ang kanyang puso ay tapat. May kakilala po ba kayong tao na tapat o mapagkakatiwalaan? Parang ang daming gumaganon. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sabihin niyo po, I trust you, kapatid. Sabi po sa Kawikaan 22:1, higit na piliin ang mabuting pangalan kaysa malaking kayamanan, ang paggalang ng kapwa ay mas mabuti kaysa pilak o ginto. Ang sabi rin po sa 1 Corinto 13:4-5, ang pag-ibig ay mapagtiis at magandang loob, hindi mapanibughuin, hindi mapuri, at hindi mapagmataas. Ang pag-ibig ay hindi bastos, hindi makasarili, hindi madaling magalit, at hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Sa Efeso 4:15 naman po, sa halip, sa pamamagitan ng pagsalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging katulad ni Kristo sa lahat ng bagay sapagkat siya ang ulo ng iglesia. At sabi po sa 1 Peter 3:16, gawin nyo ito sa mahinaong paraan at may paggalang. Panatilihing malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga pumipintas at umaalipusta sa inyong mabuting pamumuhay bilang mga nakipag-isa kay Kristo. Amen? Naranasan nyo na ba yun ang naging born again na kayo? Marami kayong mga nakaka-conflict kasi parang sabihin nila, uy, si Clark! Nagbanggit. Parang iba na si Clark, hindi na siya yung kilala ko. Ganyan-ganyan.
Diba kapag the more na mas nagiging Christ-like tayo, may mga na-encounter tayo sa kapaligiran na nagiging cause para tayo ay, alam mo yon, diba? Maraming umaalipusta sa atin, ganyan-ganyan. Pero lagi niyong tatandaan na, anong sinabi ni God sa atin? Na habang tayo ay binabago niya, patuloy pa rin siyang kasama natin. So, dumako naman po tayo sa ika-78 na tanong. Dito po natin mas aralin kung ano nga ba yung pinagbabawal ng ika-9 na utos. Ang sagot po dyan, sabay-sabay nating basahin. Ipinagbabawal na ika-9 na utos ang alinmang pamamaraan ng hindi pagtatapat ng katotohanan at hindi pagsasaksi ng katotohanan para sa iba. Nagawa niyo na po bang magsinungaling para sa kaibigan niyo? Sabihin ko sana kahit wag na kayo sumagot Pero honest yun. Alam niyo ba yung white lies? Alam niyo yung white lies? Actually, sinerch ko siya kasi parang hindi ako satisfied dun sa alam kong kahulugan ng white lies. Sabi doon, it is a harmless or minor untruth told with good intentions. Just to maintain social harmony. So, it's a case-to-case basis. But still, it's not that good to lie. Amen? And yes, it is considered a sin. Sabi po sa Biblia, sa Kawikaan 14:5, yun nga, ang tapat na saksi ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbubuka ng kasinungalingan. At kung babasahin rin natin sa Kawikaan 19:5, ang saksing bulaan ay parurusahan, at ang taong sinungaling ay hindi makakaligtas. Kung mapapansin po natin, sa Kawikaan 14:5, ipinakita lamang po dyan yung katangian ng isang saksing bulaan. So, natural na sa kanya ang maglabas ng kasinungalingan. Ang dami-daming natural na sa tao na sinungaling siya. Dito naman sa Kawikaan 19:5 ay ipinapakita ang kanyang kahihinatnan o hahantungan. Diba? Malinaw pong sinabi dyan, diba, na ang saksing bulaan or yung sinungaling ay parurusahan. Maaari pong sa paningin ng tao ay nakakalusot ang isang sinungaling sa madaling panahon. At maaaring makuha niya ang kanyang gusto sa pamamagitan ng kanyang pandaraya. Ngunit tinitiyak po ng Biblia na may Diyos na nakakakita sa lihim. Amen? At ang kanyang hustisya ay laging darating sa tamang panahon. So wala tayong karapatan na husgahan din yung kapwa natin, di ba? We're all sinners, di ba? Sino ditong walang kasalanan? Taas ang kamay. Tama. Lahat tayo nagkakasala, pero wag natin ipagmalaki yung pagkakasala natin. At sinasabi lang po dito, yung pagkakaiba ng taong nagsisinungaling, doon na siya nabubuhay sa kasinungalingan. At may karampatang kaparusahan doon. Amen? Sabi sa Proverbs 12:22, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. So the Bible is strongly warns against bearing false witness and deceptive tongues. Diba, isa po sa utos yun, yung don't bear false witness to your neighbor. Natatandaan niyo ba yung 10 Commandments? Huwag kayong sasaksi sa kapwa nyo kung alam nyong walang katotohanan. Dahil ito ay kasalanan. Pagsisinungaling at pagiging saksing bulaan, ang sadyang pagbabaluktot sa katotohanan, lalo na sa mga legal na usapin o hukuman, paninirang puri at chismis. Ayan, madaming chismis. Ang pagbabakalat po ng mga baling balita or kahit ng mga totoong bagay na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon o mabuting pangalan. Yan, isa po itong kasalanan. O sabi daw, ang pagchichismis, kasalanan ba ang pagchichismis o hindi? Kasalanan kung nakakasira ka na ng reputasyon ng kapwa mo. I think hindi naman siguro masama na chumika-chika in a good way. Kasi, di ba, ganun naman yung tao mausap, ganyan. Pero, kung yung kwentuhan nyo or yung chismisan nyo ay iba na yung napupuntahan, masama na yon. Nabasa ko din yun sa Bible, yung gossiping. Minsan kasi siyempre pag kaibigan natin, di ba? Uy, anong kwento mo? Ganyan. Uy, si ganito, di ba? Ay, oo. Tapos biglang ang ganda pa ng kwento. Tapos banda-banda dyan, ayun, nagkasala ka na kasi kung ano na yung sinabi mo sa kanya. Pumangit na. Pumangit na ngayon yung chikahan nyo, na which is parang kamustahan lang, ganyan. So, isa pong kasalanan yung pagsasabi ng hindi maganda sa kapwa. Diba?
So kasi masarap di ba, makipag-usap sa kapwa natin, di ba? Pero, kung hahantong nga sa hindi magandang pananalita or kung ano na may isip sa kapwa mo, doon napapasok na kasalanan yon. Sabi sa 2 Pedro 2:2, maraming sasunod sa kanilang mahahalay na pamumuhay at dahil sa kanila, maiitiman ang daan ng katotohanan. Ang lalim. Pero sinabi po sa kabanatang ito na binibigyan din ni Pedro na kung paano may mga peking propeta noong unang panahon. Siguro nung panahon dati, ang dami siguro nagpapakalat ng mga hindi makatotohanan. At marami ring mga taong naniniwala agad. At ang talatang ito ay nagpapakita ng dalawang malubhang epekto sa kanilang pagkilos. Sabi diyan, ang pagsasalitang masama ang daan ng katotohanan. At ito ang pinakamasakit na bunga. Kapag po ang mga taong nagpapakilalang leader ng iglesia or kristyano ay nabubuhay sa kasalanan, kasinungalingan o kaimputan, ang buong kristyanismo ay nadadamay. Naniniwala kayo doon? In a way na, ay ganyan pala dyan, ganyan pala kayo. Di ba ka-churchmate mo si ganito? Yun yung sinasabi dito. Kung isang kristyano, tapos nakitaan ka ng mga bagay na hindi maganda, may tendency na madamay na kung saan ka nabibilang. Ay, ayoko na dyan magsimba kasi ganito si ganyan eh. Diba? And, ang mga hindi naniniwala ay gagamitin itong dahilan upang laitin, hamakin at talagkuran ang daan ng katotohanan. So, yun po yung hindi maganda. Sa buhay ng kristyano, diba sabi, hindi madali. Sa buhay ng kristyano, sinasabi sa buhay ng kristyano, sinasabi nilang mahirap, ganyan, hindi madali. Kasi nga, lahat po tayo I believe na nagkasala in our talk, in our speaking. And kung patuloy tayong namumuhay na hindi nakakalugod sa Panginoon yung mga gawain natin, talagang makaka-apekto rin yun sa kapwa-Kristiyano natin. Kaya nga po, diba, may mga natitison, may mga parang ganyan. Pero hindi ibig sabihin na tingnan mo yung kapwa mo. Kasi diba, hindi naman dapat natin tinitingnan yung kapwa natin, kundi kapag nagsisimba tayo, kanino tayo tumitingin? Kanino? Kay God, diba? So, huwag niyong hayaan na mag-relay kayo dun sa, ay, ayoko na dyan sumimba kasi si ganito, ganyan niyan ako eh. Ayoko na maniwala kay God kasi ganyan pala siya. So, parang naka-base sa tao yung pananampalataya, which is hindi maganda yon. Kaya nga, diba, hindi mo maaakay ang isang bulag kung ikaw mismo ay bulag din. Totoo? Kasi bulag siya eh. Tapos bulag ka din, nag-aakayan kayo. Anong itsura nyo nun? Sounds funny and looks funny as you imagine. Pero totoo, diba? Ibig sabihin, huwag kang magtuturo ng mali sa kapwa mo. Sabi mo sa katabi mo, doon tayo sa tama, sabihin nyo. Oh. Huwag mong tuturuan ng mali. Diba? Nakakatawa pero totoo. Minsan kasi, may mga ganong tao. Nasa tama na, mamaliin pa. Kaya huwag tayo magtuturo ng mali sa kapwa. At marami po sa ngayon, maraming kumakalat sa social media ng mga influencer. Ayan, oy, pa-follow ko to kasi ganyan sinasabi niya, ganda-ganda. Pero beware. Hindi lahat ng pogi maganda, tapos ang ganda ng sinabi, uy, follow ko na si ganyan-ganyan. Hanggat wala sa Biblia, yun yung base natin. Scripture-based tayo, mga kapatid. Maraming talagang, pero hindi ko naman sinabing lahat. Basta, i-discern nyo kung gusto nyo lang yung mga tamang pakikinggan nyo or yung mga tamang tutularan nyo. Diba? Huwag po tayo basta-basta makikinig o maniniwala sa mga nakikita natin sa social media kasi hanggat wala sa Biblia o hindi sinabi sa Bible, huwag niyong paniniwalaan yun. Tandaan, kapag wala sa Biblia, huwag agad itong paniwalaan sapagkat ang Biblia lamang ang katotohanan. Amen? Ang 9 na utos sa 10 utos ay huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. So ito nga po yung tinuturo ng tanong at sagot ng 76 to 78 sa Doktrinang Kristiyano ng Westminster Shorter Catechism. At ito ay upang ang salita ng mga Kristiyano ay sana katotohanan lamang para sa pangalan ng Diyos at
upang ingatan ang buhay ng mga tao. Amen? Nabanggit po dyan, sino ang ama ng kasinungalingan? Natandaan nyo? Satan. So everything na sinasabi na ni Satan sa utak mo ay kasinungalingan, wag na wag mong paniniwalaan. Sabi po dyan, ang Diyos ay katotohanan ng katotohanan, kaya sinabi sa awit 31:5, basahin nga po natin, ikaw ang aking Diyos na tapat ng tunay. Sigurado ang Diyos ay tapat at tunay, kaya hindi siya maaaring magsinungaling. Kaya, alalahanin po natin yung mga pangako ng Diyos dahil lahat po ng iyon ay totoo. Meron ba kayong naaalalang pangako ng Diyos sa inyo? Mahal ka ng Diyos, naniniwala kayo? Amen. Siya lamang ang tamang daan sa kaligtasan. Wala nang ibang-ibang daan. Amen? At tayo ay kanyang anak. Naniniwala ka anak ka ng Diyos? Amen. So lahat ng sinasabi ng Diyos ay pawang katotohanan lamang. Dahil dito, sinabi rin ni Jesus sa Mateo 5:48, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit, kaya ang pagiging makatotohanan ay ating tungkulin para maging ganap gaya ng ating Diyos Ama. Amen. Ngunit mga kapatid, ang pagsisinungaling ay kasalanan. Paulit-ulit natin itong i-emphasize. Kaya kung walang katotohanan ay hindi pwedeng makipag-uisa sa Diyos Ama dahil ang Ama ng kasinungalingan ay si Satanas. So yun nga yung sinasabi ko, di ba? Sinabi sa 1:844, ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang tinutupad niyo. Noong una pa man, siya'y isang mamamatay tao. Hindi siya kailanman pumanig sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang magsinungaling dahil siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos ay dapat maging tapat at tunay sa sariling salita at iba pang ginagawa. Sinasabi po ito sa Biblia na sa oras, eto, kung nabasa natin, sa oras po nung nagkasala si Adan, ay magpasa hanggang ngayon, ang tao ay hindi na alam kung ano o alin ang katotohanan sa mga tao. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kasalanan. Sinasabi po na ang tao ay mayroong imahe ng Diyos. Kung kaya't ang tao ay mayroong katapatan at katotohanan, ngunit nawala ang katotohanan matapos magkasala si Adan. At dahil dito, hindi pwedeng makipag-isa sa Diyos Ama. Yun nga yung story, di ba? So, hindi tayo makaano sa Diyos kasi gawa ng kasalanan. Ngunit, nagbigay ang Diyos sa tao ng tapat at tunay na puso sa oras ng paglikha niya. At dahil dito, kung ang tao ay nakikinig at sumusunod sa utusan ng Diyos, alam nila kung alin ang tapat at ang katotohanan para sa makatotohanang pag-iisip at pagsasalita. Amen. Ngunit sa oras na makinig sila sa kasinungalingan ni Satanas, mawawala ang katapatan at katotohanan ng tao sa pag-iisip at pagsasalita dahil ang buhay nila ay nasa pagkontrol ni Satanas na ama ng kasinungalingan. Sa buhay ng Kristiyano, may mga tendency talaga na makaka-encounter kayo ng mga pagsubok, which is, di ba, ang Panginoon gusto niya sa Kanya tayo, di ba? Pero ang kaaway, gusto din kayong i-snatch. So, may mag-aano yan, mag-aagawan sa inyo. So, kung alam mo ang katotohanan kung kanino ka belong or kung sino ang ama mo, yun yung susundin mo. Amen? Bakit nga ba si Satanas ang ama ng kasinungalingan? Tinatawag siyang ama ng kasinungalingan, gaya ng nabanggit sa 1:844, dahil siya ang pinagmulan, nag-imbento at unang gumamit ng kasinungalingan sa kasaysayan ng paglikha. At kung paano ang isang ama ay nagbibigay buhay sa isang anak, si Satanas naman ang nagbibigay buhay at nagpapalaganap ng kasinungalingan sa buong mundo. Kaya nga makasalanan ng mundo natin, no? Siya ang unang nagsinungaling bago manlikha ang tao, at siya ang nag-aklas laban sa Diyos. Ngunit ang kanyang unang direktang panlolokos ng katauhan ay naganap sa halaman ng Eden. Kung mababasa natin sa Genesis 3, di ba? Alam niyo yung story nun? So, hindi ko na ikukwento. Basta siya yung nagsabi kay Eva, di ba? Na kapag kinain mo ang prutas na ito, anong mangyayari sa'yo? Ang sabi niya, magiging kagaya mo ang Diyos at hindi kayo mamamatay. At isa iyong kasinungalingan. So, doon nag-start. Ngunit, alam niyo bang napakabuti ng Diyos sapagkat dahil sa
Ang taong nagsisisi sa sarili niyang kasalanan at tumatanggap sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng kaligtasan ni Jesus ay pwedeng mag-isip at magsalita ng tapat na tunay. Kaya ngayon tayo, nabubuhay tayo by grace, di ba? Hindi natin kaya ng sarili nating lakas, kundi lahat ng ating ginagawa ay sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? At bakit mahalaga ang Espiritu Santo or Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano? Sabi dyan, mahalaga ito dahil siya ang presensya, kapangyarihan at tinig ng Diyos na nananahan sa napakahalaga dahil sa loob ng bawat tunay na sumasampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay talagang sumasampalataya sa Panginoong Jesus, merong Holy Spirit na nananahan sa iyo. Kaya nalalaman mo kung ano yung tama at mali. Kaya nalalaman mo kung dapat ko ba itong gawin or hindi. Kaya nalalaman mo na dapat ba akong makinig dito or dapat ko bang gawin to. Totoo, di ba? Si God ay napakabuti kasi hindi niya tayo hinayaan na mamuhay lang tayo ng sarili lang natin. Na hindi niya tayo hinayaan na wala tayong kaagapay or help, which is the Holy Spirit. So madaling salita, ang Espiritu Santo ang engine o makina ng buhay ng Kristiyano. Kung si Kristo ang nagligtas sa atin at ang Ama ang nagplano sa ating buhay, ang Espiritu Santo naman ang siyang kasama natin araw-araw upang gabayan, protektahan at tulungan tayong maging katulad ni Jesus. Amen? And may dalawang daan para tanggapin ang turo ng Espiritu Santo upang maging ganap sa katotohanan. Ang unang daan, pagsasabi ng paniniwalang katotohanan. Kung magsasalita ng walang sariling paniniwala sa katotohanan ng kanyang sinasabi, ito ay pagsinungaling. Ang pangalawang daan naman ay ang pagsasabi ng totoong nangyari. So, yun nga, minsan may mga taong nagsasabi sa iba ng mga bagay na narinig lamang. Ito ay paggawa ng usapin o kaya rumor na hindi totoo at isang paninirang puri dahil hindi nila alam ang totoong nangyari, ngunit kanilang isinaksi. So, bottom line, saan nyo gusto? Yung magsabi ng totoo sa kapwa o gumawa ng story or gumawa ng mga bagay na hindi naman totoo? So mga kapatid, kailangan natin tanggapin ang tulong ng Espiritu Santo upang makipag-isa tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-iisip at pagsasalita ng katotohanan. So as my conclusion, medyo mahaba pa kasi itong explanation. But I want us all to pray tonight. So as my conclusion, ang pagkakaroon ng malalim na pagkaunawa sa ikasyam na utos ay malaking epekto sa araw-araw na pamumuhay ng isang Kristiyano. Hindi lamang ito isang panuntunan na dapat tandaan, kundi isang bagay na nagbabago sa ating pagkatao, relasyon sa kapwa at ugnayan natin sa Diyos. Ang simpleng pagsisinungaling, kala natin maliit lang na bagay. Pero napakalaki ng nagiging epekto nito sa buhay ng isang Kristiyano. Sabi diyan, ang pagsunod sa Diyos ay pagkilala at pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at Diyos. At hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos o alintutunin, kundi tungkol sa taos-pusong pag-ibig, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya.